Isang mapagpalang araw po muli ang inyong lingkod, Pastor AJ, at sa Devotion 29 po tayo ngayon at ang title po nito ay Take Advantage of Wasted Moments. Ito po ay sa aklat pa rin ni Pastor Rick Warren, Open Doors, at ang ating pong verse, Proverbs 19 verse 21, You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Pwede daw po tayo magplano ng maraming bagay, pero ang layunin pa rin ng Diyos ang siyang masusunod bandang huli. Tayo po ay napagpala ng salita ng Diyos. Ang mga nasayang na sandali po ay ito yung mga bagay sa ating buhay na tulad ng paghihintay po natin sa mga gagawin po sana natin, na parang ito yung gap na wala tayo talagang ibang gagawin kundi maghintay. Pero yung mga bagay po na yun na tinatawag na transition times natin sa ating buhay ay imbis na mag-scroll daw po tayo ng ating cellphone, pero usually ito po yung ginagawa paramihan na kapag naghihintay o walang ginagawa ay hawakan ng cellphone at mag-scroll na sa social media. At hindi naman po ito masama, pero pwede nating samantalahin po o take advantage yung mga wasted moments na to, but I will not call it as wasted moments kasi ito po yung title po natin, Take Advantage of Wasted Moments, dahil maraming bagay din naman tayo natututunan sa information na ikita po natin na papanood sa social media, pero pipiliin nga lang po natin. Pero yung mas higit na mahalaga na pwede pong gawin para mag-take advantage po tayo sa mga ganung pagkakataon, gamit po natin lagi cellphone, ay mahalaga po na nasayin po natin na makinig na salita ng Diyos, manalangin, o mag-memorize po ng mga verses sa Bible. At marami pong mga preacher ng salita ng Diyos sa YouTube o sa Facebook na pwede tayong ma-inspire at ma-empower ng salita ng Diyos. Kaya ang Bible po ay ito yung pinakamaganda po na pwede nating makita yung kahulugan po ng buhay. We are living life on purpose, kung ano yung layunin ng ating buhay, by making the best use of our time. So napakahalaga po ng paggamit ng ating oras. Sabi nga po sa saying o kasabihan is time's gold. Kaya yung mga transitional times po natin ay pwede nating gugulin higit sa lahat, di lang sa cellphone, kasi masakit po sa mata pag laging mayroong cellphone. Pwede nating nasahin din o gawin po natin na talaga po tayo ng pagbasa sa talagang aklat, literal na aklat, hindi po sa gadget. So yung transitional time po natin ito ay pwede tayong mas maging malalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit hindi sa seminary, pwede natin pag-aralan po yung salita ng Diyos. At kung interesado po tayo makilala pa yung mga Bible character, bakit sila biniles ng Panginoon, katulad ni na Moses, David, Apostle Paul, at yung mga parables po ng Panginoon. Minsan nagiging settled na po tayo doon sa tinuturo ng mga pastor o preacher, pero mas magandang personal po tayo magsaliksik, basta guided po ng ating ng Espiritu ng Panginoon. Kaya hindi lang sa spiritual na bagay, pwede rin po tayong mag-take advantage, halimbawa sa mga online courses, like sa ating mga hilig na mga courses na hindi pa natin alam. Ako po ay nahilig ako doon sa woodworks, kaya pinag-aralan ko kung paano gumawa ng mga cabinets, hanging cabinet. At gayon din sa mga pagkumpuni ng halimbawa electric fan, washing machine, mga pagkumpuni doon sa loob ng bahay na hindi na po maghanap ng gagawa. Hindi po nasasayang yung aking panahon. Kaya mahalaga din po na pag-take advantage tayo sa mga ganitong bagay na matutunan natin yung mga hindi natin natututunan, na huwag tayong mag-settle dun sa alam natin, kundi hanggat malakas po tayo ay kaya po nating matuto pa. Pwede din nating i-exercise po yung ating utak pag nagme-memorize tayo ng mahahabang
mga verses sa Bible. Ako po ay na-memorize ko yung Psalm 23 at hindi po yung longest word saka yung longest name of place. Yung Pneumono Ultra Microscopic Silico Volcano Coniosis at yung longest name of place naman a hill found in New Zealand. Taumataw hakatangi hangga po otol mate aturi po kakapiki maunga horono ko po ka inihiwakin kita nataku 10 years ago. Minemorize ko po yon. Kaya na-exercise po yung brain natin, yung muscle po ng brain natin. Parang yung brain po natin parang muscle kailangan din na-exercise para hindi nasasayang po yung ating mga panahon. Kaya kung mag-inventory po tayo sa loob ng 1 linggo, ay kailangang maglaan po tayo ng panahon sa Panginoon kahit yung pakikinig po dito sa devotion na panonood po na to ay mahalaga rin. Nang hindi masayang po yung mga sandali sa ating buhay. Whether it's a learning a new skill or developing our prayer life, what might you be able to accomplish is for the glory of God. Ito po ay lahat sa kapurihan ng ating Panginoon at tayo po ay in-entrust niya rin po ng ating panahon kaya dapat hindi natin to sayangin dahil may 3 bagay po na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. 3 tipo yan. Time, talent, and treasure. Kaya dito po yung time ay hindi dapat masayang. Number 1 dapat nilalaan po natin sa mga taong mahal po natin yung time natin nang hindi nasasayang. Wag doon sa taong tayo lang ang nagmamahal, lugi po tayo doon. At pangalawa, yung time natin dapat higit sa lahat ay pinaglalaanan po natin yung ating sarili para higit na matuto nang hindi tayo tinatawag na GMT. Alam po ni Michael B. Search nyo lang. Pero yung higit sa lahat ay yung time po natin para hindi masayang at mag-take advantage po tayo ay ilaan po natin lagi sa Panginoon dahil bawat minuto, bawat segundo, bawat oras na tayo po ay nananalangin, nag-aaral ng salita ng Diyos, lumalakas ang ating espiritu at affected po nito yung ating physical at ang ating emosyonal at sa gayon po ay lumalago tayo bilang tao. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon, take advantage of our wasted moments. Amen.